Welcome back to our channel. I am Janice Darcy. Kung bago po kayo sa ating channel, please huwag kalimutang i-click ang subscribe button para laging updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kakailangan ninyo rin po in the future. So in this video, tuturo po natin paano ba mag-sign ng PDF document. So sa first na part ng ating video ay ituturo ko kung paano mag-sign ng document, ng PDF document gamit ang Adobe. At sa second part ay ituturo ko rin po sa inyo kung ano yung mga free online PDF na maaaring gamitin para mapirmahan nyo po ang isang PDF document. Hanap muna tayo ng sample dito sa ating documents. So, kahit ito na lang. So, isang PDF. Wait, ulitin natin. I-open natin ito gamit ang Adobe. So, dapat mag-download po muna kayo ng Adobe na application. So, open with, so ito, Adobe Acrobat yung gagamitin natin pang-open ng ating PDF document. Pagkatapos ay nandito na po tayo. Na-open na po natin. So, wala itong space na maaaring permahan. So, lagay na natin yung perma kunwari natin dito sa pinakadulo. Ayan. So, i-click po ninyo itong icon po na to. So, nandito po yan dito sa i-click po ninyo yan. Tapos, meron pong lalabas dyan na. So, ayan, meron na tayong perma. So, X muna natin itong perma natin. So, ito yung add signature. So, i-click nyo lang po yung add signature. Tapos, lalabas na po ito kung saan maaari kayong mag-sign or mag-draw ng inyong signature. So, take note, nandito kayo sa type. So, i-click nyo itong, piliin po ninyo itong draw. Tapos, pwede na po kayong maglagay ng inyong signature po dyan. So, halimbawa, ganito yung signature ninyo. So, kahit na ano lang yung, so, i-double click muna ninyo ang inyong laptop. Saka kayo mag-umpisang sumulat. So, huwag nyong bitawan pagkatapos nyong mag-double click. Tapos, ayan. So, halimbawa, ganyan yung perma ninyo. So, kung gusto mong ulitin dahil hindi masyadong tugma, so, i-click nyo lamang po ito dito, itong clear. Tapos, ulitin nyo ulit. So, ayan. So, kunwari lang yung perma natin. So, pagkatapos kung sure na, click nyo po itong word na apply. So, mapupunta na po itong signature niyo dito sa PDF document. So, pwede nyong i-adjust yung size. I-drag nyo lamang po yan pa ganyan. Ayan. So, kung saan nyo maaaring ilagay, i-drag nyo rin po. Double-click nyo lamang po itong signature niyo. Tapos, pwede nyo ilipat kung saang pwesto niyo pwedeng ilipat yan. So, ayan. So, yan na po yung kung paano gamitin, kung paano mag-e-sign gamit ang Adobe Acrobat. So, ito namang Adobe Acrobat, pwede siyang online. Tapos, pwede rin na. So, pwedeng online yung Adobe Acrobat. Pwede rin na mag-sign up kayo gamit ang inyong email address. So, pagkatapos, I think meron lamang limit kung ilan yung pwede ninyong permahan. Tapos, after that, kailangan nyo nang mag-subscribe sa kanilang. Pero kadalasan, meron silang mga free trial, mga 30 days, ganun. So, kung isang document lang naman yung isa or dalawang beses mo lang kailangan yung magperma ng PDF document, so huwag ka nang mag-subscribe. Gamitin mo na lamang yung free trial, tapos i-cancel mo na lang yung subscription pagkatapos ng trial or pagkatapos mong gamitan or pagkatapos mong pirmahan ang PDF document. Pero kung kailangan mo siya sa work or so yung Adobe Acrobat ay isa sa talagang pinaka ginagamit kadalasan. So kung kailangan mo siya madalas, kailangan mo mag-subscribe. So, next natin ituturo yung mga online. So actually, maraming pwedeng gamitin sa online. So, halimbawa, nandito tayo sa Google Chrome, i-search mo lamang, meron akong sinearch dati, how to sign a PDF file. So, kahit ganyan lang yung i-type mo, how to sign a PDF file online. So, maglalabasan na dyan yung mga free, ayan. Pero kadalasan, yung mga free, so free kunwari sila, pero pagkatapos mong magpirma, kailangan mong mag-sign up ulit. So, meron din pong mga free trial. So, gamitin mo yun kung hindi, again, kung isa o dalawang beses mo lang kailangan pumirma ng, halimbawa, gumawa ka lang ng authorization letter at kailangan mong pirmahan yung PDF document. So, huwag ka lang mag-subscribe. Humanap ka kung ayaw mo ng Adobe, humanap ka sa mga online. Sobrang dami ng pwede. Tapos, yung iba naman, kahit hindi ka mag-sign up, pwede kang magpirma, pero isang beses lang allowed. Pagkatapos nun, kailangan mo na mag-sign up gamit ang inyong email address. Wala namang problema sa pag-sign up. Tapos, yung iba, after mo mag-sign up, meron mga free trials. So, pwede mo rin yung i-avail. So, again, balik tayo dito. So, ang dami nga pong mga pwede. Itong PDF filler or PDF filer, madalas ko rin yung ginagamit. So, insert signature and PDF free. I-click nyo lamang po yan. Tapos, ayan, lalabas na dito. Meron ditong button, start free trial. Pagkatapos,
dito nyo, i-click nyo itong select from device to drag and drop document here to upload. So, select from device, i-click nyo lang po yan. Mapupunta na kayo doon sa kailangan nyo pumili ng document. So, for example, ito ulit. So, PDF document. So, kailangan nyo siyang i-upload sa online para makita nyo na. So, naglo-loading pa tayo. So, meron siyang mga ads. Halimbawa, ito merong ads. Okay lang yan as long as hindi ka magbabayad. So, medyo mabagal yung internet connection natin tonight. So, yun lang. Ganun lang siya. Sobrang dami ng mga free online na maaaring gamitin kung isang beses ka lang naman nangangailangan. So, again, kung kailangan mo sa trabaho, madalas kailangan mong mag-sign ng mga PDF documents, so, subscribe ka na. Siguro, worth it naman siguro dahil kung talagang kailangan mo sa work. So, ayan, na-open na natin, na-upload na siya. So, pagkatapos niyan, bali nandito na tayo. So, hanapin mo lang dyan yung mga word na sign or draw, yung mga ganun, or yung may mga pen. So, ito, dito meron sign, ayan. So, i-click mo yan. Halos kadalasan naman ay pare-pareha lang yung, so, ayan, pwede mo nang draw signature ito. So, siya nga pala, sa PDF filer, meron ding option na kung nahihirapan kang mag-draw ng iyong signature gamit ang iyong laptop or tablet, so, pwede, kahit sa, anyway, by the way, kahit sa mobile phone, pwedeng mong gawin to. So, kung saan ka kung saan mas madali sa iyo yung mag-sign, so, yun yung gamitin mo. Sa mobile device, madali din siyang gawin ng ganun. Yung Adobe po, meron din sa mobile device. Just download the mobile apps ng Adobe. Tapos, so, again, another way, kung ayaw mong sumulat sa pad or sa screen ng iyong phone kung nahihirapan ka, is another way is to write your signature on a clean sheet of white paper, tapos picturean mo siya, tapos dito sa PDF filer, pwede mong i-upload ang iyong signature. So, upload mo yung signature mo dyan, tapos i-crop mo na lang siya doon, i-paste mo siya doon ay automatic mapupunta na siya sa iyong PDF document, tapos i-crop mo na lang siya or i-edit mo na lang siya doon. Ayan, marami silang choices itong PDF filer. Pwedeng capture your signature with a web camera. Pwede ring add signature via QR code. So, draw signature, ito. Ayan. So, pipiliin mo yung color ng pen na gagamitin mo. So, kung blue tayo. Tapos, ito dito, pipiliin mo kung gaano kakapal yung sulat na gusto mo. Ayan, halimbawa, itong pinakanipis yung pipiliin natin. So, ayan. Pirma ka lang dyan. Or, kung ito namang pinakakapal, so, makapal din siya. So, I think yung pinaka-the best is yung pinaka-manipis. Tapos, meron ding option dito, yung simple line or tapered line. Ayan. So, kung tapered line, so, hindi ko masyadong gets kung ano yung pagkakaiba. So, para siya sa pilot na merong fine at broad. Ayan. So, again, hanap lamang po kayo ng mga free online na mga apps. Pagkatapos niyan, so, halimbawa, permahan na natin to. Tapos, save and sign dito sa pinakadulo. I-click mo yan. Tingnan natin kung ma-upload natin. Kung ma-download natin yung ating. So, nandito na itong signature natin. Tapos, pili ka na lang kung saan mo yan ilalagay. Ayan. Just like Adobe, pwede mo rin siyang i-expand. Pwede mo rin siyang i-drag kung saan mo siya gustong ilagay. Ganun. Tapos, so, click mo na itong done. Tingnan natin kung kaya nating i-ma-download. The changes saved. So, ayan. Lalabas na dito kung ipiprint mo ba yung document, kung isi-send mo siya. So, save document as, kung i-save natin siya ulit as PDF. So, ayan. Pagkatapos mo, kadalasan nga po sa mga online, pagkatapos mong mag-sign, kailangan mo talagang mag-sign up. So, anyway, napakadali lang naman mag-sign up gamit ang iyong email address or gawa ka ng bagong email address. So, ayan, napakasimple lang. As long as kung free talaga yung hanap mo. Pero kahit kung mag-subscribe ka, kailangan mo rin talagang mag-sign up. So, okay lang mag-sign up as long as masignan mo yung PDF document mo. So, that's all for this video. Sana po ay nakatulong sa inyong mga katanungan how to sign a PDF document. Comment down your questions kung mayroong mga katanungan at sasagutin po natin.